Sa probinsya namin, simpleng kawali at kutsara lang ang panlaban sa mga aswang. Pero isang gabi, natuklasan naming hindi lang pala mga nilalang sa labas ang dapat naming katakutan, kundi mismong sanggol na akala namin ay inosente. Ano ang gagawin mo kung ang iyong pinoprotektahan ay siya palang tunay na pinagmumulan ng kadiliman? Ang kwentong inyong maririnig ay hango sa tunay na karanasan at salaysay ng mga nakaranas mismo ng kakaibang pangyayari. Layunin nitong magbigay ng kabatiran at aliw, hindi upang maghasik ng takot o pamahiin. Nasa inyo pa rin ang pasya kung paniniwalaan ito o hindi. Kung may isang bagay na hindi mawawala sa baryo tuwing gabi, iyon ay ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga punong kahoy at ang maliliit na kaluskos na tila ba may kung sinong nagmamasid. Ngunit sa aming probinsya, higit pa sa dilim at katahimikan ang kinatatakutan ng lahat, ang presensya ng mga aswang. Sila ang mga nilalang na, ayon sa matatanda, gumagala tuwing gabi, naghahanap ng maaagawan ng lakas, ng dugo o ng mismong buhay. Maraming paraan daw para mailigtas ang sarili laban sa kanila, ngunit may isang simpleng paraan na pinaniniwalaan sa aming baryo, ang tunog ng kawali at kutsara. Isipin mo ito, kalagitnaan ng gabi, habang ang buong paligid ay nababalutan ng dilim, tanging ilaw ng buwan ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa mga bubong ng nipa at kawayan. Sa katahimikan ng lahat, bigla na lang may maririnig na yapak sa bubong, mabigat at mabagal, parang may mabangis na nilalang na gumagala. May mga sandali na mararamdaman mong parang lumulubog ang bubong, na para bang may bigat na nakadagan dito. Doon na nagsisimula ang kaba, at alam ng lahat na hindi iyon basta pusa o ibon lang. Sa ganoong pagkakataon, ang unang gagawin ng mga matatanda ay abutin ang pinakamalapit na kawali at kutsara. Isang malakas na hampas ng kutsara sa kawali, at kasunod nito ang paulit-ulit na pag-ingay, ting. Ting! Ting na kumakalat sa buong paligid. Sinasabi ng matatanda, ang tunog na iyon ang pinakanakakayanig sa pandinig ng mga aswang. Kapag narinig nila iyon, bigla silang nawawala, parang usok na natutunaw sa hangin. Ngunit ang tanong, bakit ganoon? Bakit sa dami ng bagay, tunog ng kawali at kutsara pa ang kinatatakutan nila? Lumaki ako sa baryo kung saan ang paniniwala sa aswang ay hindi basta kwento lang na ikinukwento ng matatanda sa gabi. Isa itong bahagi ng araw-araw naming buhay, isang bagay na lagi naming inihahanda ang aming sarili laban dito. Bata pa lang ako, madalas ko nang marinig ang kwento ng aking lola, isang babaeng nakaranas mismo ng mga gabing halos hindi siya makatulog dahil sa takot. Lagi niyang sinasabi, kapag narinig mo ang bubong na umuuga, huwag kang kikilos. Huwag kang sisilip. Kumuha ka ng kawali at kutsara, at ipagtanggol ang sarili mo sa pamamagitan ng ingay. Hindi ko noon maunawaan kung paano ang isang simpleng bagay na gamit sa kusina ay maaaring magtaboy ng isang nakakatakot na nilalang. Ngunit habang tumatanda ako, lalo kong nakikita ang takot sa mga mata ng matatanda kapag may mga gabi na kakaiba ang katahimikan. Lalo na kapag may buntis sa baryo o may sanggol na bagong silang, yan daw ang pinakainaabangan ng mga aswang. At kung ganoon ang sitwasyon, halos lahat ng bahay ay nagiging handa. May nakahandang bawang sa bintana, asin sa mga sulok, at syempre, ang kawali at kutsara sa gilid ng higaan. Minsan, naaalala ko pa ang gabing biglang nagkagulo sa aming baryo. Madaling araw noon, at halos lahat kami ay nagising sa malalakas na ingay mula sa kabilang bahay. Ang pamilya roon ay may bagong silang nasanggol, at ayon sa kwento, may narinig silang kaluskos sa bubungan nila. Ang ama ng bahay ay agad kumuha ng kawali at kutsara at walang tigil na gumawa ng ingay. Halos sumisigaw ang bawat kalampag at naramdaman naming lahat ang bigat ng sitwasyon. Wala man kaming nakitang malinaw, ngunit may ilang nagsabi na may aninong lumipad palayo, mabilis at tahimik, pagkatapos ng matinding ingay. Mula noon, hindi ko na tinanong pa kung totoo nga ba ang sinasabi ng matatanda. Ang nakita ko at ang naranasan ng aming kapitbahay ay sapat ng patunay na may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng paliwanag. Ang tunog ng kawali at kutsara, gaano man kasimple, ay nagsilbing sandata laban sa hindi maipaliwanag na nilalang. Ngunit heto ang mas nakakatakot. Sabi ng ilan, hindi lahat ng aswang ay agad natatakot sa ingay. May mga pagkakataon daw na imbes na umalis, mas lalo silang nagagalit.
Kaya't kung minsan, kahit nagkakalampagan na ng kawali sa isang bahay, may mga gabing hindi pa rin tumitigil ang yabag sa bubong. At doon nagsisimula ang tunay na kaba, kasi hindi mo alam kung sapat pa ba ang ingay na iyon para iligtas ka. Ngayon, hayaan ninyong dalhin ko kayo sa isang partikular na gabi sa aming baryo. Isang gabing hindi ko malilimutan dahil doon ko unang naranasan ang mismong presensya ng nilalang na pinaniniwalaan naming aswang. At sa gabing iyon, ang kawali at kutsara na akala ko ilaruan lang sa kusina, ay naging tanging sandata namin laban sa isang panganib na hindi namin lubos maipaliwanag. Ngunit ang tanong, naging sapat ba ang ingay na iyon? O baka naman sa oras na iyon, nagbago na ang takbo ng aming kapalaran? Nang gabing iyon, ramdam na ramdam ko ang kakaibang lamig ng hangin na tila ba gumagapang sa aking balat. Tahimik ang buong paligid at tanging tunog ng kuliglig at huni ng mga paniki ang bumabasag sa katahimikan. Ngunit sa kabila ng katahimikan, mabigat ang hangin, parang may inaasahan ang lahat, isang bagay na hindi pa lumilitaw ngunit naroroon na, nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon. Habang mariing kumakalampag ang kawali at kutsara sa kamay ng aking ama, pakiramdam ko'y mas lalo pang lumalalim ang dilim sa paligid ng aming bahay. Sa tabi ko, si nanay ay nakadungaw sa bintana, mahigpit ang pagkakahawak sa lailayan ng kanyang duster, parang handang humagulgol sa kaba. Si lola naman, yakap-yakap ang munting sanggol na parang ayaw ipahiram kahit sa hangin ang kanyang hininga. Ramdam ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit pilit niyang nilalabanan iyon dahil alam niyang nakasalalay sa kanya ang kaligtasan ng bagong silang na bata. At ako, bagamat bata pa, ay hindi ko maalis ang mga mata ko sa bubong. Bawat yabag na maririnig doon ay tumatago sa aking dibdib, parang bawat hakbang ay isang pagbilang ng oras bago kami tuluyang matangay ng dilim. Isang malutong nakaluskos ang umalingaw-ngaw, parang kuko na kumikiskis sa pawid. Mula sa kabila ng bubong, may narinig kaming biglang pagkahulog ng maliliit na debris, tila ba may bumigat ng husto doon sa itaas. Huwag kang hihinto, utos ni Lola sa aking ama, habang patuloy ang walang humpay na pagkalampag ng kawali at kutsara. Ting! 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 Ang tunog ay umaalingaw sa loob ng maliit na bahay, umaabot hanggang sa labas, parang desperadong paghingi ng tulong. Ngunit imbes na gumaan ang pakiramdam ko, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng katahimikan sa labas. Parang may nagmamasid mula sa dilim. Hindi ko nakikita pero alam kong nandoon. At sa isang iglap, mula sa gilid ng bintana, may dumaan na anino, mabilis, malabo at imposibleng tao. Nanlaki ang mga mata ni nanay, napasigaw siya ng mahina, ngunit agad siyang napatahimik ni Lola. Tahimik ka lang. Baka lalo tayong lapitan. Sa mga salitang iyon, lalong nag-igting ang kaba ko. Paano ka nga naman mananatiling tahimik kung ang mismong paligid mo ay unti-unting tinatablan ng mga nilalang na hindi mo maintindihan? Sa labas, nagsimulang humuni ang aso ng aming kapitbahay. Hindi basta-basta huni iyon, paulit-ulit, mababa, parang may nakikitang hindi natin kayang makita. Ang alam ko lang, tuwing ganito, laging may masamang nangyayari. Ang aso, imbes na tahulan ang paligid, tila ba humahagulgol sa takot. At sa isang sulok ng aking paningin, may gumalaw sa lilim ng puno ng mangga. Hindi ko na sinubukan pang silipin ng buo, ngunit sapat na ang nakita kong dalawang pulang ilaw na tila mga matang nakatingin mismo sa aming bahay. Pilit kong iniisip na baka guni-guni lang iyon ng bata, ngunit nang marinig kong bulong ni Lola, naririto sila, halos mawalan ako ng lakas sa mga binti ko. Kung mismong siya nasanay na sa ganitong mga gabi ay nangangamba, paano pa kaya kaming lahat? Habang patuloy ang ingay mula sa kawali, biglang umihip ang hangin na parang bagyo. Ang mga dahon ng niyog sa paligid ay nagsalubungan, at ilang ulit kong narinig na parang may pakpak na pumapagaspas sa himpapawid. Hindi ko alam kung ibon ba iyon o isa sa kanila. Ngunit ang kakaiba, hindi iyon palipad palayo, parang umiikot lamang sa paligid ng aming bahay, nagbabantay, nagmamasid, nag-aabang ng pagkakamali. Huwag kayong hihinto, paulit-ulit na paalala ni Lola. Ngunit sa kabila ng ingay, ramdam kong hindi na umaalis ang presensya sa bubungan. Naroon pa rin ang bigat, naroon pa rin ang mga yabag na paminsan-minsan ay parang kumakaskas ang kuko sa pawid.
Sa bawat segundo, ang kaba ay lalong lumalalim. Para kaming nakakulong sa isang maliit na kahon, habang ang nilalang ay naghihintay lang sa labas, walang tigil sa pagtambay. Tumingin ako sa mukha ng aking ama, at doon ko unang nakita ang takot na pilit niyang itinatago. Bawat hampas niya ng kutsara sa kawali ay may kasamang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi na iyon basta tunog lang, parang pagmamakaawa na rin niya na huwag kaming saktan. Si nanay naman, halos ayaw alisin ang tingin sa bintana, ngunit tuwing gumagalaw ang anino sa labas, napapaatras siya, parang isang hakbang na lang ay babagsak siya sa takot. Ang pinaka nakakatakot ay nang sumapit ang sandali ng katahimikan. Walang yabag, walang kaluskos, walang ingay ng pakpak. Tumigil ang aso sa pag-ungol at maging ang kuliglig ay biglang natahimik. Para bang ang buong paligid ay huminto sa paghinga. At doon, sa mismong katahimikan, mula sa bubong, may narinig kaming isang mahaba at malalim na buntong hininga, hindi galing sa tao, hindi galing sa hayop, kundi isang tunog na parang galing sa mismong dilim. Napatakip si Lola sa bibig niya para pigilan ang sigaw, habang si tatay ay lalo pang bumilis ang kalampag. Ngunit alam naming lahat, hindi iyon ordinaryong gabi. At sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo naming nararamdaman na hindi kami basta binabantayan. May hinihintay sila. At baka sa mga sandaling iyon, nagsisimula na ang kanilang tunay na galaw. Mula sa mahabang buntong hininga na narinig namin mula sa bubong, nagkaroon ng kakaibang katahimikan na lalong nakabibingi. Para bang ang mismong paligid ay ayaw huminga. Ang bawat segundo ay mabigat, nakapapasakit sa dibdib, at ramdam ko ang pawis na tumutulo sa aking bato. Ngunit bago pa kami muling makabawi, biglang umalingaw ang malakas na kalabog, parang may buong katawan na tumalon mula sa bubong papunta sa lupa. Ang ingay ay dumagundong at alam naming lahat na hindi iyon basta tao lang. Diyos ko't bulong ni nanay, halos hindi makagalaw sa kinatatayuan. Si tatay ay mas lalo pang nagpakalampag ng kawali, halos mabasag na ito sa lakas ng hampas. Ngunit imbes na mawala ang presensya, lalo lamang itong lumapit. Mula sa siwang ng aming dingding na kawayan, may dumaan na anino, mahaba, payat, at tila may baluktot na mga kamay na parang hindi galing sa tao. Ang mga mata nito ay muling kumislap, pulang-pula, at sandaling tumigil sa mismong gilid ng dingding bago biglang naglaho. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod, at halos hindi ko na kayang tumayo. Ang sanggol na hawak ni Lola ay biglang umiyak, isang iyak na malakas at walang tigil, parang alam na niya na siya ang pangunahing pinagmumulan ng atensyon ng nilalang. Sinubukan siyang aluin ni Lola, ngunit bawat paghagod niya ay parang mas lalo lamang pinapatingkad ang iyak. Ang ingay ng kawali at kutsara ay sinabayan ng iyak ng sanggol, at sa labas, tila mas lumakas ang pag-ikot ng pakpak sa himpapawid. Hindi pa man kami nakahinga mula sa kaba, may kumalabog na malakas sa pinto, 3 beses, mabigat at parang sinusubukan nitong basagin ang kahoy. "Huwag ninyong buksan," sigaw ni Lola, halos mabasag ang boses sa takot. Ngunit paano kung bumigay ang pinto? Wala kaming ibang mapagtataguan. Si tatay ay agad na tumakbo at sinandal ang sarili niyang katawan laban dito, nanginginig ang kanyang mga kamay habang patuloy pa ring kumakalampag ng kawali gamit ang isa niyang braso. Doon ko napansin na hindi lang isa ang presensya sa labas. Sa kanan ng bahay, may naririnig na kaming parang mga yapak na mabibigat, paikot-ikot. Sa kaliwa naman, may tila pagdila sa mga siwang ng dingding, isang tunog na nakapandidiri, basa, at mabagal, na para bang inaamoy at tinatakam ang loob ng aming tahanan. Hindi na lang pala iisa ang aming kaharap. Marami sila. Si nanay, na halos mawala ng lakas sa katatakot, biglang bumagsak sa sahig. Hindi siya makagalaw, nanginginig ang buong katawan, at pilit pinipigilan ang sarili na huwag sumigaw. Ngunit mula sa labas, narinig naming parang may boses na bumubulong, mababa, paos, at hindi malinaw. Hindi ko maunawaan ang mga salita, pero alam kong hindi iyon galing sa tao. Si Lola naman ay patuloy na umiiyak habang hinahaplos ang ulo ng sanggol. Hindi ninyo siya makukuha, paulit-ulit niyang bulong, para bang nakikipag-usap sa mga nilalang na nasa labas. Ngunit mas lalo pa kaming binalot ng takot nang biglang nagbago ang hangin sa loob ng bahay. Umalingaw ang amoy ng bulok na karne, nakakasulasok, nakapapasakit sa ilong.
Ang amoy ay nanggagaling sa lahat ng sulok at ramdam kong unti-unting sumasakal sa amin. Pinilit kong hawakan ang ilong ko, ngunit sa kabila ng amoy, naririnig ko pa rin ang tunog ng pagkamot sa ilalim ng sahig. Parang may mga kuko na nagkakalkal sa lupa, pilit na umaakyat. Sa mga sandaling iyon, halos mawala ng pag-asa ang lahat. Ngunit may isang pangyayari na mas lalong nagpatindi ng aming kaba. Mula sa labas, may narinig kaming boses ng isang kapitbahay, isang lalaking kilala naming matagal nang umuuwi ng huli mula sa bukid. "Buksan ninyo." "Ako ito," sigaw niya. Ngunit may kakaiba sa tono ng kanyang tinig, malamlam, parang hindi galing sa tao. At paulit-ulit ang kanyang salita na para bang nakarecord lamang. "Buksan ninyo." "Ako ito." "Buksan ninyo." Si tatay ay muntik nang bumigay at buksan ang pinto, ngunit agad siyang hinila ni Lola. "Huwag kang magpapalinlang. Hindi siya iyon." Napatingin ako kay Lola at doon ko nakita ang takot at galit sa kanyang mga mata. Kilala ko ang tinig ng mga nilalang na ito. Kaya nilang gayahin ang boses ng tao. Ang pagbabagong iyon ang nagbigay sa akin ng pangalawang takot. Hindi lamang nila kayang takutin kami gamit ang presensya, kaya rin nilang linlangin ang aming pandinig. At kung ganoon, paano pa namin malalaman kung sino ang totoo at sino ang hindi? Habang patuloy ang walang tigil na pag-ingay ng kawali, lalong humahaba ang gabing iyon. Para kaming nilulunod ng mga nilalang na nasa labas, dumarami, umiikot, nag-aabang. At alam naming lahat, hindi pa iyon ang sukdulan ng gabi. Ang totoong bangis ng kanilang presensya ay paparating pa lamang. Ang amoy ng bulok na laman ay lalo pang kumapal, para bang bawat hininga ay unti-unting sumusunog sa loob ng aming ilong at lalamunan. Hindi ko na alam kung paano kami tatagal sa loob ng aming maliit na bahay. Sa labas, tuloy-tuloy ang pagkamot at pagyugyog ng mga dingding, at ramdam naming lahat na unti-unti nang bumibigay ang pawid at kawayan na nagsisilbing depensa namin. Ang mga yapak sa paligid ay dumami, mabibigat at naguunahan, na para bang isang buong pulutong ng mga nilalang ang nakapalibot sa amin. Si tatay ay halos mawalan na ng lakas sa walang humpay na pagkalampag ng kawali. Pawis na pawis siya, nanginginig ang kamay, ngunit hindi siya tumigil. Alam niyang kapag huminto siya, iyon na ang hudyat ng aming pagbagsak. Si nanay, bagaman nanghihina sa sahig, ay pilit na isinisingit ang sarili niyang tinig, nagdarasal ng paulit-ulit, parang umaasa na baka sakaling may makadinig at maawa. Si Lola naman ay patuloy na niyayakap ang sanggol, halos idikit ito sa kanyang dibdib na parang nais niyang itago sa mismong puso niya upang huwag makita ng mga nilalang sa labas. Ngunit ang iyak ng sanggol ay lalong lumalakas, humahalo sa bawat kalampag ng kawali, at iyon ang parang nagiging paanyaya sa mga nilalang na nag-aabang. Biglang may malakas na kalabog sa bubungan, mas malakas kaysa kanina. Parang may bumagsak na malaking katawan at hindi umaalis. Ang buong bubong ay umuuga, at naririnig namin ang pagkaluskos ng mahahabang kuko na dumadaan sa bawat pawid, para bang hinahanap ang pinakamaselang bahagi upang buksan at pasukin kami. "Huwag ninyong tignan." "Huwag," utos ni Lola, ngunit hindi ko mapigilang itaas ang aking paningin. Sa liwanag ng buwan na bahagyang sumisilip sa siwang ng pawid, nakita ko ang hugis ng isang nilalang, mahaba ang mga kamay, payat at baluktot ang katawan, at ang mga mata ay kumikislap na parang nag-aapoy na pula. Hindi ko alam kung paano ko napanatili ang aking hininga, ngunit sa sandaling iyon, alam kong hindi iyon imahinasyon lamang. Naroroon talaga sila. Sa gilid ng dingding, muling narinig ang boses na gaya ng kapitbahay namin. "Buksan ninyo." "Ako ito." Ngunit ngayon, hindi na iisa ang boses. Marami na sila. Mga pamilyar na tinig, ang kapitbahay, ang tiyuhin, ang mismong kaibigan kong bata. Lahat sila ay nag-uunahan sa panawagan. "Buksan ninyo." "Ako ito." "Ako ito." Paulit-ulit, sabay-sabay, nakabibingi. Para bang lahat ng kilala namin ay nasa labas, ngunit alam naming imposibleng naroon silang lahat. Ang mga boses ay parang mga sirang plaka, inuulit ang parehong salita na wala ng kaluluwa. Si tatay ay lalo pang piniga ang lakas ng kanyang katawan sa pagpigil sa pinto. Ngunit isang malakas na dagundong ang biglang umalingaw,
parang may matulis na bagay na ibinangga sa pinto. Halos mabiyak ang kahoy at isang malaking bitak ang lumitaw. Sa siwang, nakita kong may dumaan na mahabang daliri, payat, maputla, at may matutulis na kuko. Mabilis itong binawi, ngunit sapat na upang maramdaman naming hindi na magtatagal at bibigay ang aming depensa. Ang hangin sa loob ng bahay ay biglang lumamig, malamig na parang yelo, at kasabay nito ay nagliyab ang lampara sa mesa. Bigla itong kumurap, halos mamatay, bago muling sumiklab ng apoy na kulay asul. Lahat kami napatingin doon, at sa sumunod na saglit, ang apoy ay tila sumasayaw sa hangin na parang may sinusundan. Nakakatindig balahibo ang anyo nito, dahil para bang may anyo ng mukha na saglit na lumitaw sa apoy, malalim ang mata, nakangisi at biglang naglaho. Si nanay ay napasigaw, ngunit agad siyang tinakpan ni tatay ng kamay. Tahimik ka lang, halos pabulong niyang sigaw. Ngunit paano ka nga naman tatahimik kung mismong paligid mo'y bumabagsak? Ang sanggol ay humahagulgol na ng mas malakas, at tila ba sinasagot ito ng mga nilalang sa labas. Mula sa paligid ng bahay, narinig naming parang maisabay-sabay na pagtawa, malamlam, mababa at parang dumadagundong mula sa ilalim ng lupa. Hindi iyon tawa ng tao, kundi isang kasiyahan na alam nilang unti-unti na kaming nauubos ng takot. At doon, sa kalagitnaan ng lahat ng ito, nagsimula ang pag-uga ng lupa. Hindi ko alam kung guni-guni lamang, ngunit ramdam ko ang bahagyang pagyanig ng sahig. Ang mga dingding ay nagsimulang umalulong, na para bang mismong bahay namin ay nakikisama sa bangungot. Si Lola ay lalo pang kumapit sa sanggol, halos durugin ito sa higpit ng kanyang yakap. At ako, nanatili lamang akong nakapikit, pilit na iniisip na baka sakaling paggising ko'y wala na ang lahat. Ngunit alam kong hindi ito panaginip. Sa gitna ng walang tigil na takot, dumating ang sandaling halos mawala ng pag-asa si tatay. Nakita kong saglit siyang natigilan, ibinaba ang kutsara, at napatingin sa amin na parang may iniisip. Ngunit bago pa siya tuluyang sumuko, biglang may dumagundong na mas malakas pa, isang dagundong na parang buong bubong na ang bibigay. Ang pawid ay nagsimulang mabunot, isa-isa, at sa bawat pagbukas ay lumalakas ang presensya ng mga mata mula sa dilim. Alam naming hindi na magtatagal at tuluyan na nila kaming makikita ng buo. Wala na kaming ligtas na sulok. Ang amoy ng bulok, ang mga boses na pamilyar, ang mga kuko sa dingding at sahig, ang mga mata sa bubungan, lahat iyon ay sabay-sabay na sumasalakay. Parang wala na kaming ibang mapagpipilian, kundi tanggapin ang gabing iyon na maaaring huli naming gabi. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nanatiling hawak ni tatay ang kawali at kutsara, kahit nanginginig, kahit halos mawala ng pag-asa. At sa isip ko, isa lang ang tanong, hanggang kailan kaya kayang pigilan ng simpleng ingay ang galit ng mga nilalang na ito? Ang bawat kaluskos at kalabog ay parang naglalapit sa amin sa mismong bingit ng kapahamakan. Ang pinto ay halos mabiyak na, ang pawid sa bubungan ay unti-unting nagbubukas, at ang mga matang mapula ay lalo pang dumadami. Ramdam kong wala ng ligtas na sulok. Ngunit sa gitna ng matinding kaba, biglang nagbago ang lahat nang may isang tunog na hindi namin inaasahan, isang malakas na hampas ng bakal sa labas, kasunod ng sabayang hiyaw ng mga nilalang. Napatigil si tatay kahit saglit at napatingin sa akin. May iba pa bang gising sa baryo? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Ngunit ang mga sumunod na tunog ay lalong nakapanlumo. Imbes na tuluyang tumigil ang mga nilalang, parang mas lalo silang nagnalit. Ang mga yabag ay nagmadali, ang mga kuko ay mas madiin at ang mga boses ay mas malakas. At doon namin napagtanto ang mas masahol na katotohanan, ang ingay na narinig namin ay hindi tulong. Isa itong tawag. Parang sininyasan ang mas marami pang nilalang, dahil sa loob lamang ng ilang sandali, ang buong paligid ng aming bahay ay napuno ng mas mabibigat na yapak. Ang lupa ay umuga, ang hangin ay parang sumisikip at ramdam ko ang mga aninong nagsisiksikan sa labas. Kung kanina ay 2 o 3 lang, ngayon ay parang buong pulutong na sila, nagkakaisa, at lahat sila ay nakatingin sa amin. Biglang tumigil ang iyak ng sanggol. Napatingin kaming lahat kay Lola, na hawak-hawak pa rin ito. Ngunit kakaiba ang itsura ng bata, hindi ito umiiyak, hindi rin kumikilos. Ang mga mata nito ay nakadilat, ngunit walang luha.
At sa gitna ng katahimikan, may narinig kaming mababang tinig mula mismo sa kanyang bibig. Hindi iyon boses ng isang sanggol. Isa itong paos, malamlam, at nakapangingilabot na tinig ng isang matanda. Hindi kayo makakatakas, nalaglag ang kutsara mula sa kamay ni tatay, at halos mabitawan ni Lola ang sanggol. Diyos ko't bulong ni nanay, halos mawalan ng ulira. Hindi namin alam kung anong klaseng sumpa ang dumapo sa bata, ngunit malinaw na hindi na siya basta inosenteng sanggol. At sa mismong sandaling iyon, nagsimulang umiyak muli ang sanggol, ngunit bawat iyak ay hindi tunog ng sanggol, kundi ungol ng isang matanda, mababa, malalim at parang galing sa ilalim ng lupa. Ang mga nilalang sa labas ay biglang tumigil sa kanilang pag-atake. Lahat ng kaluskos, lahat ng yapak, lahat ng boses, nawala. Para bang naghihintay sila. Ang katahimikan ay mas nakapangingilabot kaysa kanina. At doon namin naisip ang isang nakakatakot na posibilidad, na baka hindi lang sila dumating para kunin ang sanggol. Baka may mas masahol silang balak. Si Lola ay pilit na pinapakalma ang sarili, yakap pa rin ang bata, ngunit hindi na maitago ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ito ang aking apo, hindi siya ito, paulit-ulit niyang bulong, parang nahihibang. Si tatay naman ay muling dinampot ang kawali at kutsara, ngunit wala na sa kanyang mga mata ang dating tapang, puro panghihina at pagkabahala na lang. Paano nga naman lalaban kung mismong sanggol na dapat niyang ipagtanggol ay nagsasalita na ng mga salitang hindi nito dapat masabi? Mula sa labas, isang nakabibinging tawa ang umalingaw-ngaw, mas malakas, mas matalim, at mas marami kaysa kanina. Tila ba natuwa ang mga nilalang sa nakita nila? At doon ko naramdaman ang totoo, na hindi sila basta-basta naghihintay ng pagkakataon. Kanina pa nila alam ang mangyayari. Kanina pa nila pinaplano ang lahat. Ang lampara sa gitna ng silid ay muling kumurap, at sa liwanag ng asul na apoy ay nakita naming lahat ang anino ng isang nilalang sa dingding, mahaba, paayat at may pakpak. Ngunit imbes na nasa labas ang anino, nasa loob ito. Dahan-dahan itong gumagalaw, papalapit sa kung saan naroroon si Lola at ang sanggol. Hindi ko na alam kung paano kami makakawala, dahil kahit anong ingay ng kawali at kutsara, hindi na sila nagre-react tulad kanina. Para kaming inipit sa isang kulungan na wala ng silbi ang aming mga sandata. At habang ang sanggol ay patuloy na umiiyak ng hindi pangkaraniwang boses, ramdam kong unti-unting nagbabago ang paligid. Ang sahig na kawayan ay parang lumulundo, ang dingding ay parang humihinga, at ang mismong bahay ay parang buhay na ngayon, kasabwat ng mga nilalang na nag-aabang. Sa mga oras na iyon, hindi ko na alam kung saan kami lulugar. Ang lahat ay nagiging mas masikip, mas mabigat, mas hindi maipaliwanag. At sa gitna ng lahat ng iyon, isa lang ang tanong na pumapasok sa isip ko, kung ang aming tanging sandata ay hindi na epektibo, at ang sanggol na dapat naming ipagtanggol ay nagsisimula ng magbago, ano pa ang pag-asa naming lahat. Mga kaibigan, kung kayo ang nasa kalagayan namin, ano ang gagawin ninyo? Mananatili ba kayong lumaban kahit alam ninyong wala na kayong panalo? O tatanggapin na lang ninyo ang kapalaran at haharapin ang dilim na nag-aabang? Sa tingin ninyo, makakaligtas pa ba ang aming pamilya? O baka naman simula pa lang ng gabing iyon ay talagang itinakda na kaming lahat na kainin ng mga aninong matagal nang nagmamasid. Sa gitna ng nakapangingilabot na katahimikan, ramdam ko ang mabigat na hangin na tila ba pinipiga ang bawat hininga namin. Ang sanggol ay patuloy pa ring umiiyak, ngunit ang bawat hikbi ay parang daing ng isang matandang kaluluwa na hindi matahimik. Ang lamparang asul ang tanging nagbibigay ng liwanag, ngunit sa bawat pagkukurap nito ay mas lumalakas ang presensya ng mga nilalang. Lahat kami halos mawalan ng lakas, ngunit may isang saglit na tila binigyan kami ng tapang, isang matinding kagustuhan na hindi basta-basta ibigay ang aming pamilya sa dilim. Hindi ko hahayaang makuha nila ang apo ko, sigaw ni Lola, sabay yakap ng mahigpit sa sanggol. Ngunit bigla siyang napaatras nang maramdaman naming lahat ang malamig na hangin na parang humaplos mula sa sahig hanggang sa aming mga bato. Mula sa ilalim ng kawayan ay mailumalabas na maitim na likido, dahan-dahang gumagapang paitaas, nagiging mga kamay na animoy gustong dukutin ang sanggol. Sumugod si tatay, hawak ang kawali at buong lakas niyang hinampas ang sahig. Umalis kayo, sigaw niya, sabay sunod-sunod na hampas gamit ang kutsara.
Ang tunog ay muling bumuo ng ingay na tila nakakaistorbo sa mga nilalang. Narinig naming muli ang mga nakabibinging hiyaw mula sa labas at nagsimulang maggalawan ang mga anino sa dingding. Ngunit hindi gaya ng dati, hindi sila umatras. Bagkus, mas lalo silang nagalit at nagsabay-sabay na sumugod. Umuga ang buong bahay. Ang pawid ay biglang bumuka at ang mga kamay na mahahaba at may matutulis na kuko ay nagsidukot mula sa bubungan. Halos madagit si nanay kung hindi lang siya mabilis na natulungan ni tatay. "Bilisan ninyo! Hindi na natin kakayanin ito," sigaw niya, nanginginig ang boses. Ako na may napasubsob sa sulok, yakap ang sarili habang nakikita ang hindi makapaniwalang eksena. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, napansin kong biglang tumahimik ang sanggol. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mukha at sa kanyang mga mata ay nakita kong hindi na siya basta bata. Sa halip, may nakasilip na ibang anyo, isang mukha ng isang nilalang na payat, mahaba ang liig, at may matatalim na ngipin. At mula sa bibig nito'y lumabas ang mga salitang, "Ang palatandaan ay nasa loob ninyo." Nagkatinginan kami. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi namin alam. Ngunit bago pa man namin masagot ang tanong, muling kumilos ang buong bahay. Ang mga pako ay biglang natanggal, ang dingding ay unti-unting bumibigay, at ang mga kamay na galing sa labas ay halos makapasok na. Sa desperasyon, si tatay ay lumapit sa lampara at buong lakas na itinapon ito sa sahig. Sumabog ang apoy, kumalat sa kawayan at biglang nagliyab ang paligid. Ang mga nilalang ay napasigaw ng mas malakas, tila nasusunog ang kanilang mga anino. Ngunit imbes na maglaho, mas lalo silang nagngalit at nagsimulang puwersahang pumasok. "Lalabanan natin sila hanggang sa huli," sigaw ni tatay, sabay-sabay ng apoy mula sa kawali. Si nanay ay humawak ng matulis na kawayan at si lola, kahit nanginginig, ay ayaw pa ring bitiwan ang sanggol. Ngunit habang nag-aalab ang paligid, may isang nakapangingilabot na twist ang lumitaw. Ang sanggol, ang mismong sanggol na pilit naming pinoprotektahan, ay biglang ngumiti. At sa isang iglap, mula sa kanyang maliit na katawan ay nagsimulang lumabas ang maitim na usok, bumabalot sa buong bahay. Hindi na siya umiyak, hindi na siya nagkikilos tulad ng bata. Sa halip, siya mismo ang naging sentro ng kadiliman. Napasigaw si nanay, "Diyos ko! Anak ba talaga ito? O nilalang na nagpapanggap?" Ngunit wala nang oras para mag-isip. Ang mga nilalang sa labas ay parang nagbigay galang, huminto sa kanilang paglusob, at tila ba naghihintay ng utos mula sa sanggol. At doon namin nalamang ang aming pinoprotektahan ay hindi biktima, kundi siya mismo ang kanilang pinakahihintay na pinuno. Sa huling pagkakataon, sumugod si tatay, itinodo ang lahat ng lakas, at hinampas ang kawali sa mismong ulo ng sanggol. Isang nakabibinging sigaw ang umalinggaw-ngaw, hindi lang mula sa bata kundi mula sa lahat ng nilalang sa paligid. Ang mga mata sa labas ay nagliyab, ang mga kamay ay sabay-sabay na umatras, at ang anino sa dingding ay nagsabog ng alinggaw-ngaw na parang libo-libong boses na sabay-sabay nagdurusa. Ngunit nang tumigil ang lahat, tumingin kami kay Lola. Nasa kanyang mga bisig pa rin ang sanggol, ngunit tahimik na, nakapikit, parang ordinaryong bata. Ang mga nilalang ay naglaho at ang paligid ay bumalik sa katahimikan. Subalit habang bumabagsak ang mga abo mula sa nasusunog na pawid, nakita naming lahat na ang noo ng sanggol ay may manipis na marka, parang tatak ng isang nilalang na hindi madaling mabura. Hindi ko alam kung ligtas na ba kami, o nagsisimula pa lang ang mas malang sumpa. Ngunit malinaw ang isang bagay, hindi iyon ang katapusan ng aming bangungot. Sa halip, iyon ay simula ng isang mas malaking dilim na paparating. Nang tuluyang humina ang apoy at gumuho ang ilang bahagi ng aming bahay, natigilan kami sa gitna ng abo at usok. Tahimik na nakahiga sa bisig ni Lola ang sanggol, nakapikit at walang kibo, para bang walang anumang nangyari. Ngunit kahit anong tingin ko sa kanya, hindi na siya ang parehong bata kanina. Ang imahe ng ngiti niya, ang boses na lumabas mula sa kanyang bibig, at ang nakakatakot na mga mata ay parang nakatatak na sa aking isipan. Si tatay ay nakaupo sa sahig, hingal na hingal, hawak pa rin ang kawali na ngayon ay itim na at may bitak dahil sa apoy.
Si nanay naman ay humahagulgol habang pilit na inaayos ang sugat sa braso niya mula sa kuko ng isa sa mga nilalang na muntik nang makadagit sa kanya. Si Lola, kahit nanginginig, ay hindi pa rin bumibitaw sa sanggol. Yakap niya ito ng mas mahigpit, para bang mas takot siyang mawala ito kaysa sa kung ano paman ang ipinakita ng bata. Lumabas kami ng bahay nang bumigay na ang bubungan. Ang paligid ay balot pa rin ng dilim, ngunit kakaiba, wala ng mga matang pula, wala ng mga yabag o mga kaluskos sa paligid. Tila ba naglaho silang lahat kasabay ng huling sigaw kanina. Ngunit ang katahimikan ay mas nakabibingi, mas nakakapangilabot. Para bang hindi sila tuluyang nawala, kundi nagtatago lamang, nagmamasid at naghihintay. Habang nakatayo kami sa ilalim ng buwan, napansin ko ang marka sa noo ng sanggol, isang manipis na linya, halos parang peklat, ngunit kapag tinatamaan ng ilaw ay kumikislap na para bang may sariling buhay. Hindi ito napansin ni nanay at tatay, ngunit nakita kong titig na titig si Lola dito, at sa kanyang mga mata ay may kakaibang takot na hindi niya masabi. Hindi ko siya pwedeng bitawan, bulong ni Lola, halos para sa sarili lang niya. Kung bitawan ko siya, kukunin nila ulit. Pinilit ni tatay na magpakatatag. Lola, ligtas na tayo. Wala na sila. Ngunit kahit siya ay halatang hindi kumbinsido sa sarili niyang salita. Alam naming lahat na ang mga nilalang ay hindi basta-basta nawawala. At kung totoo ang sinabi ng bata kanina, na ang palatandaan ay nasa loob namin, baka nagsisimula pa lang ang lahat. Kinabukasan, dumating ang mga kapitbahay matapos makita ang usok mula sa aming bahay. Marami ang nagtatanong kung ano ang nangyari, ngunit wala kaming masabi. Paano mo ipapaliwanag na sinalakay kayo ng mga nilalang ng dilim at na ang sanggol na dapat niyong ipagtanggol ay nagpakita ng anyo ng isang halimaw? Tumango-tango lang si tatay, sabay sabing, nasunog lang po ang bubong. Wala pong iba. Ngunit alam ko, kahit hindi namin sabihin, nararamdaman ng mga kapitbahay ang kakaibang takot na bumabalot sa amin. Sa mga sumunod na gabi, halos hindi kami makatulog. Tuwing sumasapit ang hating gabi, naririnig ko pa rin ang mga kuliglig na biglang natitigil, ang hangin na parang humihinto, at ang mga alingaw-ngaw ng yabag sa malayo. Wala na ang mga matang pula, ngunit ramdam ko pa rin ang mga matang nakamasid. At sa bawat gabing iyon, tuwing umiiyak ang sanggol, hindi ko na alam kung umiiyak ba talaga siya bilang isang bata o kung may ibang tinig na muling lalabas. Si nanay ay palaging nagdarasal, hawak-hawak ang rosaryo na halos hindi na niya binibitawan. Si tatay ay mas lalong naging tahimik, at sa bawat hapunan ay tinititigan lang niya ang kawali at kutsara, para bang nag-aalangan kung kaya pa ba nitong protektahan kami muli kung sakaling bumalik ang mga nilalang. Si Lola, sa kabilang banda, ay lalong naging possessive sa sanggol. Hindi niya hinahayaan kahit si nanay na magbuhat dito ng matagal. Ako lang, bulong niya palagi. Ako lang ang makakaprotekta. Isang gabi, nagising ako sa kakaibang tunog, hindi iyak ng bata, kundi mahinang pagtawa. Dumungaw ako at nakita kong nakaupo si Lola sa gilid ng banig, hawak ang sanggol. Ang bata ay nakapikit, ngunit mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang malumanay ngunit nakakapangilabot na tinig. Hindi ko mawari ang sinasabi, parang ibang wika, ngunit malinaw na hindi iyon dapat nagmumula sa isang sanggol. Nakatingin si Lola sa kanya na parang nahipnotismo at may mga luha sa kanyang mga mata. Nagkunwari akong bumalik sa higaan, pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit mula sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang gabi ng pag-atake ay hindi pagtatapos, kundi simula lamang ng isang sumpang magpapatuloy. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang magiging kapalaran ng sanggol, kung siya ba'y maliligtas mula sa mga nilalang na iyon, o kung siya mismo ang magiging pinuno nila balang araw. Ngunit isang bagay ang sigurado, bawat kaluskos, bawat katahimikan sa gabi, bawat biglang pagpatay ng ilaw ng lampara, lahat ay paalala na hindi kami ligtas. Hindi kailanman kami magiging ligtas. Kaya ngayong narinig ninyo ang aming kwento, kayo na ang humusga. Ano sa tingin ninyo, ligtas na ba kami? O nagsisimula pa lang ang mas malalim na bangungot na magpapatuloy sa bawat gabi? Ano ang gagawin ninyo kung ang sanggol na dapat niyong ipagtanggol ay may bahid ng kadiliman? Sa palagay ninyo, maliligtas pa ba siya o nakatadhana na siyang maging isa sa kanila?